Hello, everyone. I'm Oscar, and this is Tech Tribe Podcast, where we build a tribe of tech leaders. For today's episode, our guest is Miss Mary. Hello, Miss Mary. Good evening. Yes, why? Good evening. Thank you so much for inviting me to your podcast. I'm also planning to invite someone to do some podcast with me, but for now we're focusing on a face-to-face interview. So Yun. So it's before we always continue, impromptu. yeah. So before we continue on the podcast proper, let me share a short story on how I invited the reasons that I invited Miss Mary. So previously on LinkedIn, I'm following this man, si Sir Cap, and then eventually I followed him on Facebook. Then one time, he shared a post about him, no? And then nakita ko nga na doon sa shinare niyang video, post is from Miss Mary. Nang sabi doon, content creators to follow. Then suddenly, I stalked Miss Mary's account. Oh, ano pala si Miss Mary? She's a virtual assistant or a freelancer. So, from then on, in-stalk ko na yung kanyang Facebook account. And then, nag-search din ako sa LinkedIn. Buti na lang, nakita ko yung active siya in both platforms. So, nangyari, I know that VA or freelancing economy is part of the ICT field. So it provides opportunities to our constituents. So from this podcast, I'm advocating the VA or the freelancing economy because there's a Mhm. big opportunity in the ICT field, especially those persons na hirap makahanap ng traditional job. When I say Yes. traditional job, yung nag-apply ka as sa manufacturing, yung physical, yung bang meron kang physical involvement. Mm-mm. I'm not saying na dito sa pag-VA is wala, but it is in the comfort of your home or in a co-working space. Hindi ka na kailangan pumunta sa malayo, 'di ba? So that's the idea on how on the reasons why I invited Miss Mary here on the podcast. So, kamusta tayo dyan ngayon, Miss Mary? How's life there? Ayun, no? How's the... Yeah, medyo busy. So since I handle the team, so currently after this call, so we will conduct some interviews sa mga applicants namin for PHP developer and graphic designer. So more on zombie mode time every day. Yeah. So, yeah. Paano nag-start yung journey? Can you please share with us your journey, your story, and how you became a Mhm. freelancer today? Yes, so I started 2011. So nag-ano lang kami, nag-part-time kami sa friend ng husband ko. And then after that, nag nag-try kami mag-apply sa Odesk. So since natatanggap din, we have no equipment. So nagre-rent lang kami ng computer sa isang computer shop. So doon na nag-start tapos nag-stop din yun kasi nga wala kaming equipment. So, tapos nabuntis ako sa eldest ko, gano'n. And then, nung nabuntis ako sa eldest ko, nag-start ulit kami ng part-time. Tapos hanggang sa, ayun, nag-apply ako sa isang call center. Tapos, yung call center na ina-apply ko before is an outbound call. So, Mhm, ang mhm. so walang tracker, walang screenshots. So, habang on duty ako, naghahanap ko ng sideline. So, free yung desktop ko every night na gumagawa ako ng part-time. Tapos, bumili ako ng second-hand desktop. Tapos, hanggang bumili ako ng surplus na laptop since I want to do some full-time job na noong 2015 ata yun. Oh, pero nag-apply din ako sa isang call center because I'm not confident with my communication skills. So, Mhm, I mhm. tried to apply sa Concentrix at sa Teleperformance para maano ko lang yung communication skills ko. Tapos, nung confident na akong makipag-usap uh, through English language. So, that's the time I decided to do a full-time job.
doon nag-start hanggang ngayon. So far, it's been almost 13 years already since I'm doing graveyard shift. So yung body clock ko is panggabi talaga. Mm. So, ang tanong ko doon is yung, bakit ka nag-try na mag-part-time, mag-VA? Nag-start ka as VA talaga or what kind of freelancing opportunity ang Um, you're I, looking for? I started as web designer. Mm-hmm. Tapos, naging store manager ng eBay kasi uso yung mga eBay dropshippings before. So, I became a store manager, general manager of a cleaning agency. Hanggang nag-handle ako ng mga security company. Tapos, hanggang ngayon, right now, my focus is in short-term rentals. So, I Mm-hmm. handled more than 100 listings of our rooms and then other condos in Netherlands. Yeah. So, I'm more focused now in short-term rentals. But I handled people na nag-handle ako since I'm a project manager as well. So I have people na web developer, web designer, and page developer. So more on the web developing yung company. So I am the project manager of that. That's why sometimes I posted hiring since we need people. How about your Miss Mary's, your educational background? Are you in the ICT field or you're a career shifter? Educational background. Ah, okay, okay. Oh, I'm so sorry. What's your question again? What's your educational background? Are you related Oh, in the what's my ICT education? or in the education? So Mm. I'm not related to any courses because I'm not a high school graduate. So Oh, that's fine. Yeah. ayos what a great inspiring story this is, no? So, paano na-introduce sa'yo yung freelancing? Hindi ka ba nag-try na yun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, yung mag-apply sa traditional job, for example, manufacturing, ganyan? So I applied before sa call center. So, Tapos that's your first yung nag-try din nag-apply? akong maging dishwasher, may isang karinderyado. Mhm, Tapos wala mhm. tayong natapos. But um my husband introduced me sa online. So since marunong talaga ako mag-computer kasi nga I stopped schooling, my second year high school, na-stop ako before dahil na-addict ako sa isang computer, sa isang laro. Yung Okay. special force yun. Oh, Oh, tapos yun, more ah, on computer talaga ako. gamer pala So, si Miss Mary. mm. So kaya yun, nung na-introduce niya yung online, naging interested ako. Tapos yung din kasi yung salary is malaki online compare sa local Mm. work. Tapos 8 hours na trabaho, magkano lang yung sahod mo, kung gano'n. So kaya pinush ko talaga yung pagiging freelancer. Kasi ang kagandahan kasi dito, if they're going to interview you, yung mga clients talaga, direct clients, hindi nila tinatanong kung ano yung natapos mo. They Mhm. will only ask you about your skills, what's your past experiences, if you can do the job, something like that. But they will never ask you what is your educational background. So kaya nakalusot ako. Yeah. But nasabi niyo kanina is nag-apply muna kayo sa IT-BPM industry. So what's the Mhm. difference between the gig economy and the IT-BPM? So I apply sa Concentrix Mm. Teleperformance. So magkaiba talaga kasi kontrolado nila yung shift mo, kontrolado nila yung Okay. hours mo. You need to go to work. Sa Mm. Manila kasi yun. So I need to prepare everything 2 hours before my shift. I need to travel. I need to fix everything. Mm. Pero dito kasi, once your login time, kung magla-login ka, kahit 5 minutes nasa higaan ka pa, pwede ka na mag-login. Mm. Unlike sa local kasi, yung 2 oras or 4 oras or 3 oras yung nasasayang mo Mm. na mag-travel, papunta sa work, pabalik. Tapos magkano lang yung sahod. Unlike kasi dito na sa yung may freedom ka kung ano yung Okay. gusto mo suotin, saan ka magtatrabaho, yung gano'n. You can work anywhere as long as you have internet connection. So that's one of the perks of being a VA. So what was the struggle of applying for especially nung mga unang days? What are the problems or the challenges that you have encountered applying for a freelancing gig? I have no equipment.
So So, that's okay. one of the problem because nagre-rent lang kami before ng computer shop, ng isang computer sa isang computer shop. Mm. So, yun yung struggle kaya nag-stop. But when we decided to take a leap of faith, Interest, bumili okay. kami ng mga second hands na equipments, gano'n. And then yung internet pa namin dun, yung broadband pa, Mm. yung stick pa lang. So, nasa tao talaga yun if you're really desperate to start your journey as a VA. So, you have to take a risk talaga. So, that's what I did. And right now, so far naman, I can say that naging success naman yung, ano, yung decision ko before na mag full-time as a VA. How about the connectivity? Kasi when you say Mm. broadband talagang pawala-wala. Is there any Mm. instance that yung 'di ba, dati ba walang mga time in time out diyan sa freelancing? Paano ka Ano nakapag-log din, dati? ano ko din kasi naman before, yung first na mga job ko is more on projects. So, it's a flexible time. So, I Project can work based, gano'n? anytime. Yes, I can Okay. work anytime like that. And then, nung nag-part-time ako, since I'm working in a call center as outbound, Mm. so the whole shift talaga is US kasi US yung account namin. So the whole shift yung may internet ako, may computer ako for free. So Okay. yes, nagmo-multitasking ako while working. Tapos pag walang calls, gano'n. So ginagawa ko yung task ko. Yun yung ginagawa ko. Tapos diskarte talaga. Buti hindi ka nahuhuli ng teleperformance. Ay, hindi siya sa 50. Nag-outbound calls ako before ako nag-TP. Nag-outbound Okay, calls okay. ako for 2 years. Pero nung nag-TP ako, part-time ako, nasa bahay. Pagdating sa bahay, yung ginagawa ko, yung VA job ko, tapos tulog, tapos trabaho ulit, yung gano'n. Tapos makakapagod kasi nga, sa Manila, Rockwell kasi yung state, Oo nga, eh. Rockwell yung ano, sobrang traffic, so kailangan mong mag-travel ng ano, at least 2 hours before yung shift para di ka ma-late. How about si husband, kasama mo rin or nag-focus lang siya sa VA as VA or nag-ano din siya agent? Ano siya before, nagsa-buy and sell. Tapos hanggang, ayun, transition na kaming dalawa. So, full-time na kami ngayon, dalawa nasa bahay lang. For 8 years already. How many years? 8. 8 years full-time. Okay, full-time kami dalawa, yeah. Wow. How about how's the process of ano, ano bang term doon, inbounding client? Yung tawag, Transition, no, what do you mean? yung getting clients. Kasi dati sa Odesk, ano bang Odesk, ano na ba? Odesk. Oh yeah. 'Di ba 'di ba gano'n kahirap makahanap ng client dati sa ngayon or same lang din? Dati kasi, konti pa lang yung ano, hindi pa talaga siya known na Mhm. pwede ka magtrabaho online. So, kaya mabilis lang makakuha ng client before. So, I started from $5 per hour before, since 2012. May $3 per hour yung client na din ako. So, hindi siya, madali lang siya before for me. Kasi nga, as a VA na walang educational background na pwede mong, nakakuha ko ng client. How much more yung mga may natapos na more confident sila to to apply kasi nga may natapos sila, 'di ba? So, pero ngayon kasi, since I'm doing some HR din, when I posted some job posts, sobrang dami na ng applicants talaga. Hindi na bababa ng 50 applicants. So, you need to stand out sa lahat ng mga applicants na yon. So, that's why I decided to do some workshop to inspire aspiring VA. So, yung focus ko talaga ngayon is mga aspiring VA. And Mhm. then teach them how to create resume, yung mga cover letter, tapos ano yung mga dapat gawin if you're going to apply. Kasi nakikita ko during, nagpo-post ako ng mga job post, yung iba nag-a-attach lang ng resume, hindi man lang naglalagay ng subject. Yes, Yung mga yes. resume, puro ang daming colors kaysa sa dun Ano, sa details. Oo. So, dapat talaga yung ano, if you really want to land the job, you need to stand out talaga sa mga applicants. tama ba yung sinasabi ng mga HR practitioners na less is more?
Not sure, depende kasi magkaiba kasi yung ano ng mga HR. Okay. Pero ako kasi ano, focus talaga sa skills ng tao. Pero sa dami ng mga applicants na mag-a-apply, pare-pareha lang yung for example, if you're going to apply for social media manager, yung iba, subject lang is application for virtual assistant. Kung puro application for virtual assistant yun, iisa-isa mo pa. Yung Isa-isa. ganun. Yung iba kasi nasa ano, yung sa subject pa lang, na kailangan yung attention ng HR, makuha mo na, di ba? Yun, okay. Mm-mm. Kaya siguro wala akong nakukuhang hindi ako makahanap ng client. Tapos pag iisa-isahin mo, tapos pagbukas mo ng mga applications, walang cover letter, attach lang ng resume agad, wala mo lang pasabi ba't ka Parang, mag-a-apply. Oo, ang daming parang ganun. testing lang, no? Sige, Oo. kung Tapos makuha ko. yung iba yung resume na attach, ang daming colors, napaka-colorful. Pero Oo, walang, yun. nilalagay pa pati yung ano, yung elementary education background with Oo, reference number. sa pagkakaalam ko, irrelevant na yun di ba? Yun, oo. Hindi na siya necessary talaga. Yung mga nagbabasa ako before about updating resume, ganyan. Dapat yung latest mo is 2 years ago yata, 3 years, mga ganun. Pero yung mga, Mm. yung elementary, high school, college, parang yun nga, irrelevant. Hindi na siya ano. Tsaka yung client kasi hindi ka naman tatanungin ano yung educational background mo. May Oo, mga yun. ano kasi may mga naging accountant din online bookkeeping na wala hindi naman nakatapos ng accounting. Experience talaga hinahanap, no? Yes. And Ano din ako, nag-bookkeeping din ako sa 3 construction business sa US. So wala ko natapos. Nakapag yun, ano ko. yun yung naging Mm. first client mo, yung web design. So, paano ginawa mo doon? Yun Mm. ba? Yun yung ano, I have no experience walang background sa web designing. Ginawa ko is Ano YouTube nangyari? every time na. Oh, sa YouTube Academy. YouTube Nood lang ng Academy. YouTube. So, Oh, how's the ano ka output? lang, nood ka lang ng YouTube. Nanonood ako ng YouTube on how to start to build a website. Tapos, syempre, ibibigay naman ng client yung login details ng ano Mm. nila. Tapos, yun na, pag once na na-open ko na yung dashboard or yung panel ng website, WordPress so, yun? YouTube na ako. Oo. Ano. So, Gumawa. more on YouTube talaga. So, ano din akong tao kasi very resourceful. Mm. Um, Sinosolve ko muna yung problem, and then if hindi ko kaya, saka ko magtatanong sa client. Saka Mm. ako magtatanong sa client ko. So, yun ang tingin kong advantage ng merong internet kaagad. Mm. Dito sa amin, nag-boom ang internet 2000, ano ba? 2010, I think, 2010. Pero hindi pa siya ganun ka-well, no? Ang gamit nga lang ng internet namin dati, Dota lang, Garena, ayan, Galing. Run Online, Oh, di ba? Dota, Run, Yan, yung Garena. Kabal. Kabal, yes. Pero yung sa ganyan, wala. Una bes, wala. Hindi pa Oo, hindi aware. talaga siya ano, ang daming hindi kasi ngayon kaya nag-boom yung VA at saka freelance. Ang daming content creator na kasi Mm. na nagpo-provide ng mga free resources. Pero yung iba, kahit andyan na sa harap nila, libre na siya, panoorin mo na lang, ayaw pa Yun rin. pa rin. Mas Tapos magtatanong pa on how to start as a VA, paano ba maging VA. Pero andyan na lahat, nasa YouTube, nasa Facebook. mas gusto nila yung entertaining. Yun ang Parang gusto kinoconsume nila nila eh. spoon feed. Anyway, ano naging impact sa'yo ng pagiging VA, ng freelancer? Naging ano ako, matured ina. Tapos, Mhm. regarding sa financial, naging stable yung source of ano namin, income. Tapos, more on ano na din ako ngayon, yung once na may especially sa work, I need to finish it as soon as possible. Ayoko ng mga pending works. Yung naging responsable ako when it comes to responsibility sa job, yung gano'n. Kasi pag sa VA kasi pag dito sa industry na 'to, kailangan talagang ano, yung matapang yung loob mo tapos
marunong kang mag-adapt sa mga bagong trends, tapos marunong kang dapat mataas yung pasensya mo. Kasi may Mm. mga clients din kasi na parang binili na nila yung pagkataong So, paano malakas nangyari? yung loob mo dito. Bakit? Mga ano sila, malakas man trash talk, parang gano'n? May naging client na din ako na ganyan, na more on trash talk, tapos parang yung micromanaging Mm, mm. style, oo. Tapos may Paano mo tracker hinandle? pa, yung kahit wala ka namang ginagawa, hahanapan ka ng mali, pero mga gano'n, ang dami. Magkaiba kasi yung yung mga ugali ng mga clients. So, parang So, nasalo ko na lahat ng ugali ng mga clients na yan. Kasi since I started, I think I have more than 30 clients na dumaan sa akin. Until I decided to, to get a client na less na siya na stress, but the pay is high, less work, but the pay is high. Yung mga ganun na goal ko sa ngayon. Kaya, konti na rin yung clients na nakuha ko, hindi na ako masyadong so paano mo hinandle yung ganong character or ugali ng client? Ano, ano ano ka, na sige, lang. bahala ka na diyan, ayoko na, or professionalism wise, tinuloy mo lang? Paanong ginawa mo dun? Nag, tinuloy ko siya in a year kasi kasi dalawa yung butas ng tenga natin. Sa labas-pasok na lang yung gano'n. Pero since kasi nung time na yun, bago ako nanganak ako sa youngest ko. So parang yung postpartum, mga gano'n. Ah, Ayoko ng stress. So iniwan ko talaga siya. Kahit malaki yung sahod, ayoko ng stress. So ayun, I talked to him then sabi ko sa kanya, "Pagod na ako sa'yo. Ayoko na. Ayoko na sa'yo." Yung gano'n. Tapos nag-stop ako. Tapos tinurn over ko na lang yung mga jobs dun sa isang VA na tini-train ko. Tapos nag-stop na ako sa kanya. Then, so yung bang paghahanap mo ng yung pagkakaroon mo ba ng client, Miss Mary, is that meron kang, for example, mayroon kang client ngayon natapos mo within 3 months, for example, yun ang mm. meron bang time na matagal kang walang client, for example, mga 2 months, 3 months, or habang meron kang project is meron ka naghahanap ka na kaagad ng kasunod? Paano ka nakakakuha ng client? What's your Kaya process? nung pandemic, Dami, nawalan ako ng pandemic. client. Yes, nawalan ako ng 1 month lang naman. Mhm. Yun. Kasi nga, nag-stop ako sa kanya kasi sobrang stress na. Tapos, so kaya, no, 1 month. Pero hindi muna ako nag-apply hindi ako nag-apply that time. Ano lang siya, naghintay lang ako ng may dumating, yung parang gano'n. Kasi parang gusto ko na munang magpahinga na mag-VA, pero yung old client ko nag-reach out, tapos do'n ulit parang sabi ko, sige para dito nga talaga siguro ako kasi so ayun work ulit after a month na nagpahinga ng walang clients. So, work ulit ang part-time hanggang sa yung previous client ko na nag-close kasi yung store na hina-handle namin kasi we have a warehouse pero yung mga binebenta is more on cellphones. So hindi siya essentials nung pandemic. So they need to shut down the warehouse. So nag-close yung store kasi kasi nga 'di ba bawal yung mga deliveries that time tapos yung cellphones is hindi naman siya needs ng mga tao nung pandemic. So pina-shutdown yung warehouse sa UK. So, nawalan ako ng client. And then Hmm. after a month, yung client ko na yun nag-reach out sa'kin. Sabi niya, "I have a friend na kailangan niya ng VA." Tapos yung nung friend niya 'no, yung business is puwede siyang open during the pandemic. So, Oh. naging oo. So, dun na nag-start. Tapos yung friend niya na-recommend na naman ako sa kaibigan niya hanggang more on recommendations na. Hanggang Anong ngayon feeling na nire-recommend? masaya siyempre hindi mo na kailangang during the hindi mo na kailangang humarap sa mga interviews, sa mga gano'n. Na-try mo More bang on mag-ano na lang, sabay-sabay na clients? For not example, hindi kasi sa experience ko, dati meron akong client ng halos 3, siguro 2, 2, 3 nagsabay-sabay sila.
But yun nga, project-based 2 months, 1 month na ginagawa din. Hindi ko na ginawa. Na-try mo ba yun? Oo, gano'n lagi ang ginagawa ko. Tapos yung mga client ko naman kasi same lang yung ano nila, same yung time zone, walang tracker, tapos yung mga task is very light lang, maghintay ka lang ng message kasi more on customer service ako ngayon. So, hintay lang ng message ng mga guest. Pag walang message, di wala kang gagawin. So, I can do the other jobs. Diba? Pero aware naman yung ibang clients ko na may client din ako. Kasi yung client ko kasi na yun is from them din naman, kaibigan nila. Tapos binigay sa'yo. And then they will just say, it's okay as long as you do the job. Now, so far naman, hindi naman siya nag-conflict. Yung sa akin kasi dati, mga Pinoy din. Kaya ako lang din sa oras. Hindi ako sanay sa sa puyatan eh. So, project-based siya. Gumawa din ako ng website sa WordPress. Yung iba naman is graphics design. Yun nga, siguro ang hirap kasi dito sa Pilipinas. Masyado kang binabarat. Hindi Oo. okay yung kaya tinigilan ko na. So yun, mga referral lang din naman dito sa amin, dito sa Cabanatuan. Pero I do not consider that talagang totally freelancing, parang sideline lang. Ganon. Pero kasi nung na-experience ko yung mga ganong senaryo na mga Pilipino na malakas barat ng gusto ko sana ibang bansa na client nga. Gusto kong subukan totally, pero na-experience ko yung time zone. Hindi kasi ako sanay magpuyat, kaya So wala kang client online ngayon or wala. Matagal na yun, nung pandemic din. Nung pandemic na mga gusto nilang mag-create ng online portfolio, ganyan. Gusto nila na mag-start online, ganyan-ganyan. So, yun. Pero ngayon, yung kakilala ko, yung kaopisina ko ngayon, yung staff ko sa City Hall, nagtuloy siya as graphic designer. Meron siyang Upwork yata. Ang mga client niya iba-iba. Project-based din siya. Buti siya, nakatulong sa kanya yun kasi, ayun nga, isipan niya lang na idea, ganyan. Tsaka ang sabi niya nga, ba't ka tumanggap ng Pinoy na na kliyente? Malakas yan, parang hindi ka, mambarat? oo. Wag kang na-experience mo yun? Meron Hindi ka, naman lahat. Wala pa. Wala akong sa lahat siguro ng naging clients ko, parang isang beses lang ako nakapagtrabaho ng company na may Pinoy. Pero magkasundo kami nung Pinoy na yun. And then mostly kasi I manage businesses. So ako lang talaga yung nagiging Pinoy VA. Hanggang ngayon, may clients, ako lang yung Pinoy na VA. Pero yung sa project management task ko is ako yung nag-hire ng mga Pinoy. Pero yung sahod nila is, kung ano yung sahod ng galing from the client, yun yung sahod. Hindi ko na kinakaltas. Kasi nga, wala akong inaano na kinakaltasan ko yung sahod nila kasi ako nga nag-hire. Hindi kasi, naman ako, may sahod naman ako dun sa client ko. Then, why would I deduct something na hindi naman ako yung naghihirap, di ba? How about the workshops? Anong meron sa workshops? Yeah, so sa workshop namin na ginagawa is yung tinuturuan namin yung mga aspiring VA. Kasi mostly sa mga nagjo-join is wala pa talagang experience or wala pa talagang idea on how to start as a VA. So yun yung tina-target namin, to introduce them the virtual assistants, ano yung mga skills, mga niche na kailangan nila, paano gumawa ng mga resume, paano gumawa ng cover letter, saan mag-a-apply, yung mga ganun. Ano yung mga steps na. Meron ba kayong diyan sa Bukidnon, di ba ma'am? Meron kayong assistance from DTI, DICT? No, sa amin, yung sa community namin, merong from the LGU na siya yung nagpo-push na namin as an organization yung dito. Tapos may mga workshop kami na naka-plan in the future, tapos may mga future with the LGU. And then yung sa akin kasi yung workshop na ginagawa ko ngayon is sa akin lang talaga na for me to help people. May kami ng fee which is only 299 just for the venue lang. For example, 15 people lang yung yung magjo-join.
Tapos 299 lang, magkano lang yun, di ba? Nasa 4-5 lang at di pa abot sa 4-5. Tapos yung venue, magkano yung babayaran mo? 2 to 3K, tapos may Mm. pagkain pa. Sabi nga nung friend ko na, paano yung magkano yun sa'yo? Wala na, nakabono ka pa. So, Mm. dahil hindi naman kasi yun yung purpose ko na napagpeperahan yung mga aspiring. Sa akin lang is, libre na nga yung servisyo ko kung magbabayad ng place. Pero parang ano naman, di ba? So, that's why we ask for a fee na for the venue lang naman, tapos foods nila. Ma'am, ano ba? Na-try mo na ba mag-talk sa DICT? No, not yet. Not yet, hindi pa. Pagka ba ano, if there's a chance that I could refer you sa DICT na mag-talk online, are you willing? Yes, that would be a good opportunity naman. So, I can refer you to Miss Karen ng Region Region Yeah, I 10. know Miss Karen. Yes. Karen, pang-apelido. Oo. Kasi Mm-mm. nag-post siya, naghahanap siya ng mga resource person. Volunteers Yes, for nakita their mo ba siya DevCon, yun? I think. Ano, ayaw mo I mag-join? think connected siya sa DevCon, si Miss Karen. Yes, DevCon and sa DICT. Oo. I think recently lang siya ulit nakabalik ng DICT. But what I'm talking Mm-mm. is dito sa Nueva Ecija, kahit online. Mm. Would you like to Yes talk? naman. Okay. Yeah. It's a good opportunity to naman. Yes. Kasi last Saturday, mayroon akong in-endorse na mag-talk sa DICT, Nueva Ecija. Mm. Ang topic niya naman is about data analytics. Mm-mm. And nag-chat ulit sa akin si focal person ng DICT Nueva Ecija that they are preparing for this upcoming Women's Month, March. Mm. And yeah. kung So, pwede kitang kailan refer. kayo? Yes, you can. It's fine. Usually It's naman a yung good opportunity, yeah. yes. Pwede kasing usually yung talk is is Saturday, Mm. weekends, around 9 to 12 or 8 to 10, ganyan. Depende sa availability nga ng resource person. Last time is nasa 11 to 1. Ganon. Mm-hmm. So, are you willing to, ano bang available mo every Saturday or may client ka? Flexible naman ako. Pag Wow. umaga, natutulog lang ako. Pero pag may schedule naman, inano ko na. That's fine. Sige ha. Iko ko muna i-confirm ko yung date ng talk sa DICT. And yun nga, by March pa yun eh. In advance lang sa akin na March. And I think you have to, magiging impactful yan, especially if you have this, kung meron na kayong org, meron na kayong registered na sa, sa LGU. But now, you have your own company na ba? No, I don't have, and I don't have yet a Anong plan. term? Pero ang hirap kasi mag-handle ng team. Yes. Yung tapos ayoko na muna ng stress. Mm-hmm. So, okay na ako sa yung sa pagiging project manager, nag-handle na rin ako ng team. But for me to put it as an agency, hindi kasi Yes, madali. yes. I've been That's the there. term pala. Yes, I've been there agency. already. Yung iba backstab ka kasi yung mga ganun. Ganyan, no? Tapos, ayoko ng stress. Yes. Wala, I don't have plan yet. Yeah. Sa bagay, Wala kung pa. ngayon is okay naman why Yes, and I'm earning enough na para maghanap pa ako ng stress. So, Okay, ano ba? What ano ba yung mga ito, last na lang din naman tong few questions na to. Paano ba maging VA? Yan. Paano maging VA? Yan. How to be a VA. So first is you have to ask yourself first. Mm-hmm. If gusto mo ba, are you really willing to do some transitions? Kasi yung iba is sanay sila sa labas. Pag naging VA ka, dapat nasa bahay ka. But you can still go outside. Dala-dala mo yung trabaho mo, yung laptop mo. Basta alam mo lang kung paano gawin yung trabaho, paano mo, yun yung, for example, if pupunta ka sa isang lugar na walang internet connection, kasi nga gusto mo gala, yung gano'n. So, kailangan mong, yung consequence na yun. Tapos, tanongin mo yung sarili, ano yung skills na meron ka na pwede mong i-apply as a VA.
ano yung mga na-develop mong skills while you're doing job locally na pwede Mhm. ba siyang i-apply as a VA. Tapos i-assist mo yung self mo kung ano yung mga niche na gusto mo. Okay. So, if gusto mo yung yung more on Facebook tayo, ganun gusto mo. So, check mo if okay ka ba sa social media management. Mm. Magsulat ka lang or you have to choose 2 to 3 na niche na gusto mong pag-aralan. Tapos, i-check mo kung alin doon sa tatlo yung pinakagusto mong gawin. Tapos, Mhm. for example, if you want to be in a short-term rental industry, so parang gusto mo talaga yun. Kasi ako gustong-gusto ko talaga. Kasi one of the business na gusto ko is rental. Yung may in ako or yung for rent monthly since yung real estate kasi is booming right now. So yun yung gusto kong negosyo ko sa sarili ko. So that's why I choose to have this niche kasi gustong-gusto ko yung magkaroon ng ganong negosyo. So inaral ko talaga yung sa rental management. So parang relate na lang siya. Parang iniisip ko na lang, negosyo ko tong hinahandle ko ngayon. Yung ganon. And I enjoy it. So kaya nag-focus na ako dito sa short-term rental. So, dapat yung mga aspiring is ganun din yung gawin nila. Kung saan sila komportable, saan sila masaya na niche, Mhm. tas alam nila sa sariling kaya nilang gawin yun, doon sila mag-focus. Yung ibang, yung mali ng mga ibang aspiring VA is, for example, may free course ng Amazon, so Amazon ako. Or may free course na naman ng SEO, doon na naman ako sa SEO. Hanggang naging overwhelmed na sila sa mga knowledge na nakukuha nila. At the end of the day, hindi na nila alam kung saan magpo-focus. Naging Hindi generalist nila na alam sila, no? kung, oo, nagiging, general VA na ako. Mhm. Yung gano'n. Pero hindi nila kung saan sila magfo-focus ng niche. So, dapat 'pag aspiring ka, kumuha ka muna ng niche na ifo-focus mo, Mhm. tapos pag-aralan mo hanggang maging expert ka sa niche na Mm. yun. And 'pag naging expert ka na dun, sunod-sunod na yun. Hindi ka Puwede ka puwedeng ng mag-rate sa sarili mo, puwede ka mo ng ang dali na lang ibenta ng services mo kasi gamay mo na yung trabaho na yun. Alam mo na yung pasikot-sikot na yun. Kahit anong interview ang ibato sa'yo, alam mo kung paano sagutin. Kasi nga, expert expert ka ka na. na sa field na Yes. yun. Yeah. Meron akong nabasang post lately sa isang lalaki na nag-VA din or not Mm. totally VA but freelancer. Natuto daw siya sa kaibigan niya na mag-freelance. Until ang nangyari sa kanya, tanggap na siya ng tanggap ng client hanggang sa na-overwork na siya. Na-try mo yung Mm. nagkaroon siya ng problema sa katawan niya na hindi na siya nakakain, ganyan. Na-try mo yung ganun, overwork, baka, no? Hindi. Kasi, nag-try ako before na more on susunod na lang sa trabaho hanggang Mm. na-realize na hindi siya healthy. Mentally, physically, hindi siya healthy. Pero nakakatulog naman ako. 8 hours, Mm. Ngayon, nakakatulog ako 8 to 9 hours a day. So, yung ganong setup. Kasi pag mag-start ka na sa VA, nakakuha ka lang ng isang client, nakaka-addict yun. Yes, yes. Oo. Darating yung time na tanggap ka na lang ng tanggap kasi wala kasing boss sa paligid mo and they will not know na may ibang jobs ka pa. So, another income. Tapos, ka kasi nga, yung income dito is malaki. So, kuha Mm. ka lang ng kuha kasi, uy, ang laki ng income. Tapos, pag dadagdagan ko another ng client, ganito na yung magiging income ko. Kasi yung iba, yung mina-mindset ng iba, kailangan ko kumuha ng 6 digits salary. Kasi yun yung inaano sa Mm. freelance. So, kailangan ko kumuha ng maraming client para magkaroon ako ng 6-digit salary. Mali yun. You can get a client na magsasahod sa'yo ng 6 digits Yes, pag yes. expert ka sa field na yan. Mm. So, Mag-compounding yun, di ba? oo. Okay lang na wala ng problema kumuha ng maraming client, but not to the point na inaano mo Overwork. lang yung sarili mo. Oo. Kasi para ka lang nagtatrabaho para may pambayad ka ng hospital. Yes, Parang yun yung gano'n. nabasa ko eh. Yung nabasa ko sa Oo. post eh. Yung nakukuha yung sweldo is napupunta lang din sa Oo. ano. Sa So, gamutan. Hindi mm. dapat nagtatrabaho ka, nagkakaroon ka ng malaking sweldo para ma-enjoy mo. Hindi yung para ipambayad lang sa hospital. Yung gano'n. So, ewan ko sa iba, ba't gano'n pero siguro gusto nilang maging mayaman agad. Oo nga. Kaya tanggap na lang ng tanggap. Pero hindi naman. No, I don't advise to do that. Kaya nga,
nag-ano ako na dapat maging expert ako sa ano na 'to para kahit isang client lang, sasahuran na ako ng ganito kalaking sahod, hindi ko na kailangan ng 5 six digits na income tapos sabihin na, "Oh, I'm six digit earner." Mm. Tapos 5 client pala yun, ta's yung tulog mo ilang oras na, hindi naman siya ano, hindi siya healthy. Kung ako, Ma'am Miss Mary, ay mag-BVA, mag-a-apply as VA, ito ang credentials ko, tignan mo kung saan ako puwede. Baka mag-VA na lang din ako. Kasi ano, ngayon kasi, I'm a local government employee from 8 to 5, 'no. So, may bakante ko ng 5 to 9. Sabihin mo Mm. na 6 to 9. Yung 6 to 9 ko na yon is part-time lecturer ako. Nagtuturo ako sa isang university dito. So, Monday to Friday yon. So, may bakante ko ng Sabado, Linggo. Ayan. So, kung mag-VA ako, ito yung credentials ko. May nag-ano na ako, nagtuturo ako, engineering, pero hindi mathematics, ha? Ayoko ng math. So, aside from a part-time lecturer, may hawak din akong opisina, naghawak ako ng tao, naghawak ako ng mga project ICT related. Mm. But when it comes to technical skills, nag-aral ako ng social media, digital marketing, social media marketing, and nag-aral din akong gumawa ng website through using WordPress. Nag-talk na rin ako sa DICT about WordPress. And yun ang ano ko. Anong tingin mong ano sa akin? Anong pwede kong applyan? Since ano naman, since you already have a background sa web designing, sa web designing kasi may mga project basis. So, hindi siya kailangan full-time ka dun and it's Mhm. flexible hours. So, you can master that. Tapos Mhm. puwede yun yung anuhin mo, yun yung gawin mong parang what do you call that? Yun yung gawin mong skills mo. Laban mo as a VA, if you want to be a VA, freelancer. So, sa pagiging web designer, it's flexible hours, pwede kang mag-project based. So, pwede siya sa working hours mo or yung available hours mo hindi hindi ka gusto na magiging full-time as a VA. Tapos pwede ka rin maging isang business consultant or yeah, more on consultation since you have a lot of experience sa field na yan. So, you can also master some field na pwede kang maging isang pwede kang maging isang consultant. Kasi sa Upwork, yung kakilala ko, consultant na siya ngayon, nagka-conduct din siya ng consultation which is $30 per hour. So, minimum of 2 hours siya for consultation. Tapos, pag ma-late lang yung client ng 15 minutes, bayad na yung 2 hours na yun. Yes. You can do consultation pag ganun kasi pwede mo lang siyang i-schedule. So mag-master ka ng field na gusto mo maging isang consultant ka. You can create your profile as a consultant tapos magbabayad sila sa iyo. Mga business owners, nag-ano din sila ng mga consultations, then they'll pay hourly. Uh, the 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 bad thing about freelancing kasi dito is wala akong community na pwedeng mapuntahan and pwedeng mag-guide sa akin. Yes. No? So So, that's why we build the Bukidnon Freelancers community dahil nga sa ganyan. Na kasi ang daming aspiring VA and interested virtual assistants here in the Bukidnon, but they don't know where to go, where to ask, yung ganun. Walang mag-guide sa kanila. Kasi may ibang VA kasi or may mga freelancers na may mga experiences na kahit yung kakilala nila magtanong sa kanila, hindi nila sinasagot ng maayos. Kasi I have a friend na siya yung nagmamanage ng social media ko ngayon. And he has a friend din na VA na matagal na sa field. Every time na mag-a-ask siya ng questions, hindi siya sinasagot ng maayos. Parang yung mindset ng friend niya is, pinaghirapan ko to dati, dapat paghirapan. Parang gano'n. Oo. So, that's why he's very thankful na, yun nga, nakasali siya sa community na to dahil madami na siyang mapagtatanungan. Ako ba, ma'am, pwede ba ako mag-join dyan sa Bukidnon?
Lumipat siya sa Bukidnon. Ano, to be And honest with you, open naman kami from other places, so they can join our group chats. Kasi every day may mga job post kami na nilalagay dun sa group chat na yun. So, nasa yun na kung ano. I don't know why, kasi, di ba nga, nasabi ko sa'yo, meron ako naging client na Pinoy. So, after some time, parang sabi ko, medyo maganda siguro yung credentials ko, pwede na siguro ko maghanap ng part-time sa Upwork, ganyan, or sa ibang, sa mga website yun. Nakalimutan ko Freelancers, online jobs sa PH. Online jobs yan. So, nagtry akong gumawa ng accounts. Siguro, okay na siguro ka ako to, itong credentials ko na to. Pero, lumipas na taon, parang ang hirap makahanap ng kliyente. Hindi ko na talaga siguro alam yung the process, yung approach mo, yung communication. Ano bes, wala akong malapitan dito eh. Wala akong idea. May mga siguro may mga freelancers din naman dyan, pero yung kulang lang siguro is kung sino yung magi-start na palabasin yung mga VA. Yung luwalas dito, ano? Baka magaya kami sa Bukidnon na nung una, 15, tapos the next meetup, naging 80, you know? Yung tapos hanggang ngayon, may nagre-reach out na sa akin ng mga freelancers din sa Bukidnon na ang tagal na pala sa industry. Like, Mr. Nilin, so he's been in the industry since 2007, 2006, ganun. Nag-start siya. So, he's a son of a farmer. Paggabi, nag-VA siya. Pag umaga, tumutulong siya sa papa niya sa palayan. Yung ganun. Hanggang ngayon, his rate is now $30 per hour, something like that. Yeah. So, ang dami na. Tapos may mga iba din na 15 years na sa industry, 12 years na, 10 years na. Nagsilabasan nung gumawa kami ng community, pinush namin yung community sa, Bukidnon. So, yun lang yung kulang dyan sa inyo. Dapat mag-start na, palabasin yung mga freelancers dyan. Yeah, anyway, this is my last na. Anong mga advice mo sa mga aspiring? Ito pa ulit pero yes, yung advice mo sa mga mga aspiring VAs. Sa advice ko sa mga aspiring VAs is simulan nyo ngayon. Yung since nasa part pa kayo na gustong-gusto nyong maging VA, simulan nyo na. Do some research, magkanda kayo ng research about the industry. Tapos, pag may mga courses or may mga trainings kayo na joinan, dapat i-apply nyo sa sarili nyo. And then, you have to focus or choose the niche na dapat kung saan kayo masaya or saan kayo komportable. Gawin yung maging expert kayo sa field na yan. And then, from there, pwede na kayong mag-apply as, for example, you really have even though you don't have an experience, but you have a knowledge, you know how to do it. At isa din sa tip ko sa mga VA, pag nag-a-apply kayo mga aspiring VA, tapos wala pa kayong experience, ang daming clients din kasi na kumukuha ng mga VA, kahit wala pang experience, as long as they have a knowledge sa specific tools, sa specific jobs. So, example, you want to be a social media manager. Go to the job post, look for a job post about social media manager. Tingnan nyo ano yung mga tools na kailangan sa job post na yon. For example, they want someone na marunong sa ganitong tools, ganyan. So, get that tools. Pag-aralan mo yung tools na yon, pag-aralan mo yung skills na yon na kailangan nila, yung mga requirements or qualifications, pag-aralan nyo. Tapos, hanap naman kayo ulit ng mga job posts about sa social media manager. Iba din, may mga ibang job posts din na ganito din yung tools na gusto nila. Pag-aralan nyo yung lahat ng tools kung as possible para sa pag gumawa kayo ng profile, nalagay nyo na lahat ng tools yun for social media manager. So, pag nakita ng clients, may knowledge siya sa lahat ng tools na to. So, kahit wala ka pa experience, may knowledge ka, they are clients naman na kukuha talaga sa'yo. Kasi nga, you're already familiar sa mga tools na kailangan nila, na may mga skills ka na hinahanap nila. So, yun yung gawin mong steps on how to start. And then, huwag mahiyang magtanong. May mga freelancer naman, may mga iba na hindi naman sila, hindi sumasagot ng, siguro busy lang.
'di ba? To Mm. ask to another person na naman. Kasi malay mo makakahanap ka rin ng mapagtatanungan na sasagot talaga sa'yo. Ako every time na ano, may mga freelancers na nag-a-ask ng questions sa'kin, sinasagot ko na kahit minsan ang dami na matagal ako nakakapag-reply pero sinasagot ko talaga lahat. 'Pag may time ako, sinasagot ko talaga lahat. Kasi I've been there. Nag-start ako ng walang ano, walang ganitong community, walang napagtatanungan. So I want to give back naman sa community na dapat kung ano yung naranasan ko dati na walang tumutulong, I don't Mm. want na yung mga aspiring VA ngayon, ay gano'n din yung maranasan nila, 'di ba? Kasi I've been there already na walang mapagtatanungan. Yeah. So, alam ko yung nararamdaman na parang saan ko kaya hanapin yung sagot na 'to, saan ko kaya ano. So, yun yung ginagawa ko ngayon kung may mga nagtatanong, may mga magtatanong, then I always make sure to answer their question. Pero 'pag hindi ko kaya naman, for example, they want, about sa niche ng, bookkeeping or accounting, gano'n. Hindi ako expert sa field na 'yan. I have a knowledge but I'm not an expert. So, pino-promote ko yung ibang content Really? creator like Miss, virtual partner, Miss Abby, so Miss Bian, gano'n. Sila yung expert sa field na 'yan. So, they will always answer naman 'pag may nagtatanong sa kanila. As long as hindi yung tanong na paulit-ulit na how, kahit andiyan na, 'di ba? So, 'pag Yes. mga important questions about sa bookkeeping, they always answer. They are very approachable. So, yun lang. And then make sure naman na may equipment kayo. Wag yung pwede ba sa cellphone, pwede bang ano, kasi basic role akong laptop, hindi siya puwede, 'di ba? Kailangan maging ano ka, yung field na ako, I can work using my phone. Kasi I've been ano na talaga, yung parang nagamay ko na yung work ko. Kaya I can do it sa phone ko, kahit wala akong laptop, I can work. Pero yung 'pag ano pa lang, 'pag bago ka pa lang, dapat fully equipped ka talaga bago ka mag-start. And then do some trainings, watch videos, at isa sa pinaka ano, number one talaga na gawin nila is make their communication skills talaga na ano, Mm. Mm. practice and practice talaga sa communication skills. Kasi if you don't have that kind of skills, how will you negotiate to the clients, 'di ba? Paano mo ibebenta yung services mo if you don't know how to communicate with the client? So, 'wag puro K-drama, paano mo Yeah, puro kayo drama. okay, drama yung panonoodin mo. So, even though right now, kahit ako everyday, nanonood talaga ako ng mga English videos yung about sa communication skills. Because I'm not talaga, ano, hindi talaga ako have a perfect grammar. I'm only in a conversational na ano. But I can deliver, I can sell my services during discovery call and gano'n. But I'm not really an expert in communication skills na to the point talaga na native language or native speaker ka na, hindi. Mm. Conversational lang ako. Or kahit ano, at least na ano ko, na nabebenta ko yung services ko Yes. na is that's why communication skills is very important talaga. And then being easy to adapt sa mga ano, you dapat quick learner ka. Yeah. Kasi yung mga client 'pag nagtuturo yan sila, as much as possible, isang beses lang talaga yan silang nagte-train. Dapat kuha mo agad, yung gano'n. Ayaw nila yung paulit-ulit kang nagtatanong. They don't want to give instruction 3 times, 4 times, 5 times. So, dapat talaga ano, quick to learn ka talaga. You can easily adapt to new tools, to new environment, yung gano'n. So, dapat i-develop nila yun sa sarili nila. And then they need to have a time management too. So, they need to for example, the meeting is 8 p.m. So, tos ano sila na 8:30, 8:20 na ano na nagjo-join sa meeting, yung gano'n, pero always late. So, Mm. dapat nga sana 'pag every client dapat 5 minutes or 15 minutes sila nasa meeting room na sila. So, and also 'pag nagde-deliver kasi sila ng mga jobs, so dapat is on time, due date or as early as they can submit the output of their report. So dapat may time management talaga. Yun yung pinakaano ko sa mga skills na dapat meron ka, yung pagiging you do have a communication skills, the time management, and the adaptability. That's 3 skills is very important if you're going to start as a VA.
Ma'am, pagka ako nag-stop na magturo, pwede bang turuan mo ako mag-VA? Wala na problema. I do coaching din naman, one-on-one, ganun. Okay. Kasi ano parang mas maganda yata yung dollar kaysa sa peso eh. 'Di ba? Oo, malaki yung dollar ngayon. Yeah. Anyway, that's it for this episode. Again, thank you, Miss Mary, for accepting our invitation. No, hopefully hindi dito nagtatapos ang ating pag-uusap, and I'm hoping that this coming March, no, pag nakipag-usap ako sa DICT, is pag pumayag sila, ikaw ang aking i-endorse, i-refer, no? This upcoming, hopefully, mag-work to, no? Hindi ko pa siya na-confirm, but pag may usapan kami ng DICT, is ikaw ang i-refer ko. Sige, it's a good opportunity din naman para mas makilala yung Bukid of Freelancers community. Yeah, Okay. I will not consume too much of your time na. It's baka may client ka pa ngayon kasi graveyard shift ka. Diba? I can handle naman that. Yeah. So again, thank you very much, ma'am. See you again next time. Yeah, thanks for inviting me to you. Bye-bye. Bye-bye, ma'am.